Breaking news! Dalawang aircraft ng US Navy bumagsak sa West Philippine Sea. Isang US Navy jet, isang helicopter. Halos sabay bumagsak. Parehong galing sa USS Nimitz. Mga barko ng China, pinalayas ng AFP. At sa gitna ng kaguluhang yan, may mga kababayan pa tayong tila kampi sa kabila. My fellow citizens, the Philippine Coast Guard will become the cause of World War III. The Coast Guard has been constantly escalating tensions in the West Philippine Sea, with the idiotic goal of interfering with China and Taiwan's eventual reunification, a point of conflict which has nothing to do with the Filipino people, where the PCG plans to waste millions of Filipino lives. There's no future for the Philippines with the PCG holding power over our military. And since the PCG no longer serves the interests of the Filipino people, I move to call for the abolition of the Philippine Coast Guard, as they are a waste of our government funds. At dahil dyan, sumabog si Tariela, sinupalpal si Paulo Duterte. Kung sasabihin mong ito ang magiging dahilan to provoke China, alam mo, itong mga linyahan na to, linyahang China to eh. Welcome to another chapter of our never-ending struggle for strategic survival. Alam nyo, ang pinaka-interesting sa lahat ng to, hindi yung pagbagsak ng eroplano, hindi rin yung mga barko ng China, kundi kung sino ang mas takot, China ba o yung mga Pilipinong ayaw tayong mag-defense sa sarili nating bakuran? Mamaya sa video na to, bakit biglang nag-away si Paulo Duterte at Commodore Tariela tungkol sa depensa ng bansa? At ano tong bagong plano ni Defense Secretary Teodoro na pwedeng magbago sa kinabukasan ng AFP? Manatili kayo kasi yung plot twist dito, hindi lang barko ang nagbabanggaan, pati prinsipyo, pride, at katotohanan. So, eto na nga. October 27th, South China Sea. 2 US Navy aircraft, isang Seahawk helicopter at isang F/A-18F Super Hornet, bumagsak sa dagat malapit sa USS Nimitz. 30 minutes apart lang. Lahat ng crew, na-rescue, stable naman. Good news, right? But here's where it gets interesting. Walang sinabi ang US Pacific Fleet kung bakit bumagsak yung dalawa. Under investigation lang. Routine operations daw. Parang yung routine visit ng China sa ating exclusive economic zone. Yung tipong dala nila ay hindi pasalubong, kundi water cannon. Pero, mga ka-Pulse Point, sa pinaka-contentious water sa buong mundo, walang routine dyan. Lalo na kung ang China mismo ay nag-claim ng almost the entire South China Sea gamit ang kanilang infamous 9-dash line. Isang linya na kahit ang UN mismo hindi kinikilala. Isipin mo yan. 2 advanced military aircraft bumagsak. Same day, same location. Sabay-sabay? Mechanical failure? Or something else? Hindi mo kailangang maging conspiracy theorist para magtanong. Coincidence lang ba to? O may nangyayaring cat and mouse game sa kalagitnaan ng dagat? But wait, wala pa tayong ebidensya na may foul play, pero yung timing, suspiciously convenient para sa mga gustong magpanic at magsabi na, tingnan nyo! Delikado ang pagkampi natin sa US. Tayo ang mauuna kapag may giyera. Speaking of panic, mga Chekwa ang nagpapanik sa pinaka-latest na ginawa ng AFP. Hey! Stop! Hey! Stop! 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 Get out there! Fast forward, October 24. Ayungin Shoal, 105 nautical miles west of Palawan, deep inside our 200-mile exclusive economic zone. AFP Western Command na monitor ang unauthorized Chinese fishing boats. Hindi lang basta-basta mangingisda, ha? May dala silang bottles of suspected cyanide. Cyanide. Let that sink in. Ginagamit yan para sa destructive fishing, poisoning the water, killing the fish instantly, destroying coral reefs in the process. Yung tipong ginagawang desyerto yung dagat para lang kumita ng mabilis. Hindi lang pala sila nangaagaw ng teritoryo. Nilalason pa ang ating dagat.
So ano ginawa ng ating mga sundalo? Sa halip na makipagbardagulan, mahinahon, pero matigas, pinaalis ang mga bangka at kinumpiska ang kemikal. Simpleng galawan, pero decisive at makatarungan. Ito ang gusto kong sabihin. Habang yung iba dyan, nagpapakalat ng peace and friendship narrative with China, yung mga tunay na sundalo natin nagbabantay para hindi malason ang kinabukasan ng mga Pilipino. Kasi sa halip na i-upload ang AFP sa ginawa nila, may ilang politiko pa raw ang nag-aalala, hindi sa China, kundi para sa feelings ng China. Enter Davao Representative Paulo Pulong Duterte, anak ng dating presidente. At kamakailan, nag-post siya ng statement attacking AFP Chief General Romeo Bronner. Ang dahilan? Yung Typhoon missile system ng US na deployed dito sa Pilipinas, na may range na umaabot sa mainland China. Sabi ni Pulong Duterte, so, is this now our idea of defense? Showing off for America, even if it's clear that Filipinos will be the first to burn from another nation's retaliation? Who are you really serving? The Philippines or the CIA? Wow naman. Strong words yarn. But wait, teka lang. Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, hindi nagpatalo. Sinagot niya si Pulong at eto, mga ka-pulse point, walang preno. Sabi ni Tariela, your insinuations of CIA puppetry, that is not patriotism. That is deflection, bordering on the conspiratorial. At sabi pa ni Tariela, if anyone is gambling with Filipino lives, it is those who pretend these threats are imaginary while cozying up to Beijing. Your rhetoric is not about peace. It is an obvious defense of China. Boom. Tariela didn't stop there. Dinurog niya yung narrative na Filipinos will be collateral damage. He said, yung joint exercises and defense partnerships, hindi yung gambling. Yan ay calculated steps to safeguard our sovereignty against real and escalating threats. At yung pinakabrutal na linya ni Tariela, pakinggan nyo ito. Congressman Paulo Pulong Duterte, one that too often seeks to mislead Filipinos into believing that standing up against China's bullying is wrong. The entire country knows your family's side stays silent on every harassment in the West Philippine Sea. Shocked ba kayo? Kasi shocked talaga ako. Now, let's be clear. Ang tatay ni Pulong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, known for seeking warmer ties with China during his administration. Yung West Philippine Sea issue, inilagay niya sa filing cabinet. Ang arbitral ruling na pabor sa Pilipinas, tinawag niyang just a piece of paper. At ngayon, yung anak, same rhetoric. Don't provoke China. Don't align with the US. Will be collateral damage. But here's the uncomfortable truth. Ano nang nangyari nung tahimik tayo? Ginawa tayong doormat. Chinese vessels, dumadagsa sa ating EEZ. Water cannons, laser attacks sa ating Coast Guard. Mga fishermen natin, di makalapit sa sariling karagatan. Coral reefs, sinisira. So anong gusto natin? Magpatuloy na tahimik o mag-stand up? Meanwhile, si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. may ibang plano. Sa ika-127 founding anniversary ng Philippine Military Academy, sinabi niya, kailangan nating mag-transform into a future-ready institution. Hindi lang puro generalist officers. Kailangan specialized skills para sa 21st century warfare. Kailangan modernized. Kailangan adaptive. At yung bagong collaboration with the Philippine Coast Guard, selected PMA cadets pwede nang maging Coast Guard officers. Why? Interoperability. Seamless operations at sea. Sabi ni Teodoro, we are relying on you to raise the flag as a mark of Filipino pride and distinction throughout the world.
Professionalism and global competitiveness is the best deterrent against any oppressor that wants to take advantage of this country. Take note. Oppressor. Yan ang salita niya. So let's connect the dots. U.S. aircraft crashes. AFP escorts Chinese boats with cyanide. Paulo Duterte accuses our defense establishment of being CIA puppets. Tariela fires back, calling it obvious defense of China. Teodoro pushes for a modernized, future-ready military. Pero ang tanong, sino ba talaga ang kalaban natin dito? China ba, na literal na sinisira ang ating dagat? O yung mga Pilipinong takot na mag-stand up, na mas gusto pang maging neutral kahit binabastos na tayo? Kasi eto ang totoo. Neutrality is a privilege of the powerful. Ang mga maliit na bansa, kailangan natin ng alliances, kailangan natin ng deterrence. At yung sinasabi nilang puppet ng Amerika? Kasi mas mabuti yung puppet ng China, no? Yung tipong hinihintay natin silang mag-utos kung saan tayo pwedeng mangisda sa sarili nating dagat? Mga ka-Pulse Point, eto ang katotohanan. Ang takot ay hindi strategy. Ang pagiging tahimik ay hindi kapayapaan. Commodore Tariela said it best. The Filipino people deserve better than this divisive noise. They need leaders who unite against external bullies and internal rot, not those who weaponize misleading narratives and pro-China lines to mislead and divide us. At habang nag-argue tayo kung puppet ba tayo o hindi, ang China patuloy na gumagawa ng artipisyal na mga isla. Patuloy na sumasalakay sa ating mga mangingisda. Patuloy na sinisira ang ating coral reefs. So ano na? Pipiliin ba natin ang takot? O pipiliin natin ang dignidad? Kasi sa huli, ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas ay hindi missile, hindi aircraft carrier. Ang pinakamatinding sandata natin ay ang pagkakaisa at ang tapang na ipaglaban ng atin. Ngayon, tanong ko sa inyo, tama ba si Tariela? O may punto si Paulo Duterte? Sino ang mas may peligro? Ang China o ang US alliance natin? Drop your thoughts sa comments. Let's talk about it.